kang Rodrigo Roa Duterte. Iginit ni Vice President Sara Duterte na walang hinihingi ang kanilang kampo mula sa Malacanang. Iyan ay kahit pa sa Pilipinas, gustong bumalik ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kahit kailangang makipagtulungan ng estadong tatanggap sa kanya kung mapagbigyan ang gusto nilang interim release. Mula sa The Hague, Netherlands, nakatutok si Mariz Umali. Mariz. Emil, giniit nga ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sa Pilipinas pa rin nila hihilingin na pansamantalang mapalaya ang dating Pangulo oras na magpetisyon na sila para sa interim release. Kaugnay ng hihinging interim release para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ni Vice President Sara Duterte na sa Pilipinas pa rin nila hihinging maibalik ang dating Pangulo. I fear for his life in the Philippines, but we follow what the client wants, what President Duterte wants, and he wants to go home. Sinabi na dati ng International Criminal Court na kung papayagan nitong makabalik sa Pilipinas, kailangan tanggapin ng gobyerno ang mga kondisyong kaakibat nito. Pero sinabi na rin ng Malacanang na hindi ito makikipagtulungan sa ICC. Wala naman po kami hinihingi sa palace. We did not ask for the palace for anything. Well, that is something that they have to think about. Kwento ng bise matapos bisitahin ng ama kahapon sa ICC Detention Center, iba na raw ang pag-uusap nila ngayon. Matapos ang pakiusap ni dating Pangulong Duterte sa mga taga-suporta na huwag makialam sa kasong kinakaharap sa International Criminal Court. We have a relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore because it is understood inside that only the lawyers can discuss legal matters with the former president. So we only discuss about family, and this has been one of the longest meetings I have had with the former president, and now I have this every day with him, talking about life, talking about family, and for that I feel like I am blessed. Yeah. Sad lang that it has to happen inside the ICC, inside the detention. Para rito, nagpapasalamat si Vice President Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. This really is ironic, but I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. Emil, umaasa pa rin ang Vice Presidente na mabubuo na ang defense team bago siya umuwi pabalik sa Pilipinas. At yan ang pinakasariang balita mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Mariz Umali.